Kung makikita nyo po na merong arrow na kulay yellow, yan po mga kabalitaan, si Mr. Tanga. Independent director is, in the simplest way na masabi ko, para siya supposedly yung superhero nga, yung taga-check na pag mukhang pera lang to lahat ng board of directors, siya yung basically parang papaluin niya. Huwag tayong ganyan na puro pera-pera lang. At tandaan mo lang, Lacson, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Kuha na siya, ma-cite in contempt at warrants will be issued by the Senate laban sa kanya. Oo, yung mga bayaran channels yan eh. Aha! Mga bayaran media. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemayari, wala siyang connection sa management, wala siyang relation sa mga shareholders. Dadagan on Dito News Update. Dadagan Balita. Alright mga kabaitan, nagbabalik na naman ho tayo dito ho sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome na welcome po sa lahat ng mga hindi pa po nakapag-subscribe at sa lahat ng mga kapapasok lamang ho dito sa ating munting bahay. Tuloy-tuloy lamang ho tayo sa ating panunod mga kabalitaan. Ito na nga po mga kabalitaan, pag-uusapan na ho natin itong pagpapaliwanag na naman ho. Itong buti pa itong RMN DZXL ay nakikinig pa ho sa pagpapaliwanag ni Senador Marcoleta kung ano po nga ba ang kabuuan ho. Detalye na bilang isang independent director ang asawa no hito mga kabalitaan sa isang insurance company na Stronghold mga kabalitaan. At bago pa po tayo tutungo, itong si Saldico ay nako, iimbitahan na ho diyan sa Senado. At dito na ho natin malalaman mga kabalitaan, ang Dracula ba ay talagang pinaghandaan niyang sisipsipin ang mga dugo ho ng mga senador na ito. Kung matatakot ba sa pangil ang mga senador na ito sa Draculang si Saldico mga kabalitaan. May isa ho ditong, I do not know kung retired ba ho itong Marines. Pinaalalahanan niya po dito si Senador Lacson na sila po ay handa na ho ang grupo nila sa kung anumang mangyayari ho patungkol sa naging salaysay ni Lacson sa isang lumabas na testigong si retired Master Sergeant Orly Guteza, na itong isang Marines mga kabitan ay nagbabala kay Senador Ping Lacson. Kahit magkaduguan pa ho, handa na ho sila dito mga kabalitaan. Reaction po namin sa nagbabiral ngayon na statement ni Mr. Lacson, na may probability na makulong si Sergeant Guteza if hindi mapatunayan. Pero kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Tapos, at tandaan mo lang, Lacson, hindi ka nanalo sa eleksyon. Pangatlo, huwag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda. At pakatandaan mo, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Dadagan Balita. Nakakatakot ho itong babalaho mga kabalitaan nitong isang Marines mga kabalitaan na kung saan ay handa na ho yung kanilang grupo na kahit anumang mangyari kung sakaling hong magkakaroon ho ng problema itong si retired Master Sergeant Orly Guteza mga kabalitaan. Ito na nga yung sinasabi ho natin. Magugulat na lang ho tayo mga kabalitaan bandang sa darating na mga araw na bigla na lang hong dumami yung mga retired at active na mga Marines sa Philippine Navy na nagmamarsya na ho sa kalsada para ho tapusin na ho itong administrasyon ni Bongit at lalo na ho itong si Ping Lacson na dapat manigas at matakot ho siya sa babalang ito mga kabaitaan dahil hindi ho nagtatago ng muka itong mamang ito na seryoso ho sa kanyang mga sinasabi
na kung saan kung anumang mangyayari ho dito kay Gutesa, sila'y handa na ho kahit dadanak pa ho mga kabalitan ang pulang tubig sa ating bansa mga kabalitan dahil sila po ay suportado nila yung kanilang kabaro na naging nag-iisang witness na bumanggit sa pangalan ni Tambuaya at nitong si Dracula ko mga kabalitan. Ngayon po, continuation po ito sa naging naipalabas po nating video kamakailan. Itong kaso ho daw ni Ma'am Edna Marcoleta ay talagang hinanapan ho ng butas itong si Senador Marcoleta para ho magkaroon ng issue mga kabaitan. Kung naalala nyo po itong si Marlo Dalisay na sinabihang tanga ho, talagang tanga naman ho mga kabaitan. Itong si Black Timer na pare ko'y program ho ng Abante Radio. Buti na nga lang din sinabi nito ng Abante Radio na Black Timer sila kay kung hindi ho mga kabalitaan may kalalagyan ho mga kabalitaan itong Bilyonaryo News Channel mga kabalitaan dahil sila po ay magkakaisa lamang ho itong Abante Radio. Itong si Dalisay kaya pala pinipilit niya yung kanyang gusto sa salitang delikadesa na dapat hindi na daw magpapatuloy itong si Marcoleta sa sinasabing pagdaluho sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dahil sa kumakalat ngayon sa social media mga kabalitaan ay may kinikilingan pala ito. May amo pala ito mga kabalitaan. Dahil sa kumakalat to sa social media, ito po'y mula kay Cathy Binag mga kabalitaan, na kung makikita nyo po sa larawan, i-double check natin sa monitor kung meron ho ba, kasya po ho ba, okay, nakikita ho natin dito. Kung makikita nyo po na merong arrow na kulay yellow, yan po mga kabalitaan, si Mr. Tanga. Tanga na sobrang napakaubod ng pangit pa mga kabalitaan. Tingnan niyo yung mukha ho nito. Pakatitigan niyo po. Mas gwapo pa dito si Arnold Clavio mga kabalitaan. Mas bagay pang tingnan si Arnold Clavio kung ito ay nasa studio at kaharap yung mikropono kaysa ho itong unghang na sabihin ho nating tanga talaga. Itong si Marlo Dalisay. Anong sabi ho dito? Ito po yatang, ewan ko lang kung active po ba itong page na ito na I am Ping Lacson. At nakatayo ho itong ilang mga kasamahan niya ho dito at identified lamang po natin itong si Marlo Tanga Dalisay mga kabalitaan na pinagsabihang tanga on air ni Senador Marcoleta. Sa una pa lang ho ng kanyang panayam kay Marcoleta, ipinaliwanag niya nga na ho dito kung ano po ba yung masasabi niya na bilang independent director yung kanyang asawa. At ito po ba ay labag ho sa ating saligang batas? Ito po ba ay may conflict of interest? Sa pagkakaintindi ho natin, parang hindi ho yata at wala hong nakikita tayong conflict of interest mga kabalitaan dahil wala hong direktang transaksyon itong si Madam Edna Marcoleta sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya mga kabalitaan. Pilit niya pong sinasabi ho dito na for the sake of delikadesa lang sana. Hindi naman ho pinag-uusapan yung delikadesa ho dito. Yung pinag-uusapan kabalitaan, mga whistleblower. At itong ginawa ho nilang issue sa asawa ni Senador Marcoleta na wala naman ho talagang issue ho ito dahil legal ho ito, naayon ito sa batas mga kabalitaan. Ibibigay ho natin sa inyo, ipaparinig, ipapanood natin sa inyo kung ano po ba ang naging salaysay at pagpapaliwanag ho dito ni Attorney Abayon mga kabalitaan. Ito pong dilaw na arrow, ito po ang nagtuturo or tinuturo ho kung saan nakatayo itong si Marlo Dalisay na pilit niya pong pinagsasabihan si Senador Marcoleta na pabalang, galito, hindi marunong magtanong, walang kwentang broadcaster. Parang mangmang din ho sa batas itong hinampak na ulupong na ito mga kabalitaan na kung saan po ay sinabihang tanga on air ni Senador Marcoleta.
Kaya hindi na ho tayo magtaka kung ganyan yung kanyang stand, ganun ho siya magsalita, ganun ho siya mambara, o ganun na lang niya lang babastusin itong si Senador Marcoleta dahil pala ay tuta rin pala ito ni Senador Panfila Lacson, mga kabalitaan. Dagdagan Balita. So bago po tayo magpapatuloy dito kay Senador Marcoleta, dito ho muna tayo saglit mga kabalitaan sa usapin ho laban kay Dracula ko. At ayon pa ho sa panayam dito sa SMNI na kung saan mga kabalitaan, ayon pa ni Senador De La Rosa na maari nang ipasabpina na hindi na saklaw ng interparliamentary courtesy. Yun kasi yung problema ho natin eh. Alam naman ho natin mga kabalitaan na ang usapin ito ay may kinalaman na ho sa karapatang pantao at sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, mga kabalitaan. Dahil inabuso na ho yung kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pangawat sa pera mula sa kaban ng ating gobyerno. So kung ganun po yung usapin, ganun po yung kaso, dapat magkaroon na yun ng excuses itong tinatawag nilang interparliamentary courtesy. Dahil ito po ay usaping pangkalahatan ho. Nakasalalay ho dito ang kinabukasan ng ating inang bayan at kinabukasan ng ating mga kabataan at sumusunod o susunod pa na mga henerasyon, mga kabalitaan na dapat may managot, mabawi yung kanilang ari-arian na nagmula ho sa kanilang pagnanakaw sa pera ni Juan. So ayon pa ho dito ni Senador Bato de la Rosa na dapat na ho mga kabitaan ipasabpina itong si Saldico. Ito panoorin ho natin mga kabitaan dito ho sa DZAR 1026 News Kabalitaan. Pwede na siyang ma-isyuhan ng sampina ng komite at kung hindi siya sisipot, then kuha na siya, ma-cite in contempt at warrants will be issued by the Senate laban sa kanya. So may warrant na siya kung hindi pa siya malabasan ng warrant sa korte depende sa kaso na pinail ng DOJ sa kanya, ay meron na siya isang warrant galing dito sa Senado. Maganda yun. O klaro ho mga kabalitaan, kaya nagpapasalamat ho tayo na ito ay nagbitiw na ho bilang representante ho ng kanyang party list at nawala na rin ito ng interparliamentary courtesy. Alam niyo po, kaya ho siya nag-resign dahil una ho, ang pinakaunang rason talagang siya ay natatakot na ho na baka ang lahat ng kanyang ari-arian ay mabawi ho ng ating gobyerno. Kaya nga po siya ay nag-resign ngayon para may panahon pa ho siyang iligpit ang kanyang mga ninanakaw na pera, ari-arian na ginamit yung pera ni Juan at kung ano-ano pang mga luho nito, lalo na po mga sasakyang panghimpapawid na napakamahalo bawat isa nito. Itong pagnanakaw ni Saldico, allegedly mga kabalitaan, ayon pa sa mga karamihan na tinuro na ho siya, pati na raw si Tambuaya, ay kasangkot ho ito sa pagnanakaw ho mula sa pundo ng ating gobyerno o mula ho sa DPWH project na pinunduhan ng Kamara at ng Senado na sila lamang ho ang nakikinabang dito mga kabalitaan. At dito pa tayo, tuloy po tayo sa usapin kay Senador Marcoleta. Itong DZXL na si Anjo Bendijo mga kabalitaan ay mas magaling pa ho ito kaysa kay Marlo Dalisay na kulang pa ho talaga ito sa eksperyensya mga kabalitaan. Baka by experience lang ho ito na naging broadcaster mga kabalitaan. Itong si Anjo Bendijo mga kabalitaan, matagal ko na ho itong kakilala. Siya po dati ang tumatanggap ho ng ating balita mula international mga kabalitaan sa RMN Nationwide o RMN News Nationwide. So ngayon po, ipaparinig ho natin sa inyo itong panayam ni Anjo Bendijo kay Senador Marcoleta at dito niya po ipapaliwanag at inintindi naman ho ng angkor na ito ang mga nilalaman ng mga pagpapaliwanag dito ni Senador Rodante Marcoleta. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, may kumakalat to ngayon na balita sa social media. Sandali na po mga kabaitaan. Bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe. Subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Na ang inyo daw may bahay, sir, ay independent director
na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano po yung masasabi, sir? Sinong konektado? Ang inyo pong may bahay, misis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba, balita ba yan? Nasa ano ito, sir? Nasa social media na, pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo, yung mga bayarang channels yan eh. Aha. Mga bayarang media. Ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director, wala siyang pagmimay-ari doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Mhm. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemay-ari, wala siyang connection sa management, Mhm. wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga kakilala siguro pero wala siyang relation sa mga shareholders. Mhm. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Mhm. Ngayon, kung halimbawa yung mga Diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataon siya ay isa sa mga independent directors, ano bang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa insurance ng o baka naman yung mga sasakyan ninyo na-cover din ng mga insurance na kung saan ay yun nga baka ano bang pangalan ng insurance na? Stronghold Insurance. Baka yung mga sasakyan ninyo kinover ng Stronghold. So, masama ba yun? Lahat na lang hahanapin ng mga taong yan para siraan lang ako sapagkat nakikita naman ninyo ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat, takot na takot. Mhm. O yan, ganyan sila. Ngayon, kapag congressmen dapat napatawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Opo. Napapansin niyo siguro. Mhm. Opo. Okay. May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga Bakit sa naman? sa controversial Bakit naman? affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siyang may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness at magitan ng notaryo. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumili. Pinagtatanong nga Mhm. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun, pwede na yun ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung kredibilidad ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnonotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga Mhm. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, tayo niyang tawagin. So guys, magko-comment lang ho ako dito sa sinasabi ho ni Senador Marcoleta. Isa ako sa witness ho dyan dahil nung ibinenta ko po yung isang sasakyan ko mga kabalitaan at pumunta ho ako sa notary public ko sa lugar ho namin at naghahanap ako ng sinong abogado na magpuperma ho. Yung secretary lang po ang humarap po sa akin. Tinanong lang po ako at kung ano pong transaksyon na dapat daw permahan at sabi niya sa akin na magdala lang daw ho ako ng statement
o di kaya mga dokumento na patunay na ito po ay pinirmahan na maging legal ho yung deed of sale, mga kabalitaan, yung statement. So nagdala ho ako doon at doon binasa lang saglit, inilagay ho nila sa parang kinumpitirize ho yun, mga kabitan eh. Tinay po nila na ito yung ito yung chassis number na sasakyan, ito yung sasakyan, ito yung brand. Din na doon may nakasalaysay na ho sa baba. And then yung nag-type, tinawag lang yung secretary na secretary, ito okay na po. Oh. Binasa lang saglit tapos pinirmahan na. Oh. Hindi ho pumirma yung nasa pangalan ho ng ng stamp doon dahil nasa nag-out of town daw itong abogado. Totoo naman po yun, mga kabalitaan eh. Parang ginawan ho na, naghanap po sila ng butas na hindi ho nila ito tatanggapin dahil nga po ang sinasabi dito ni Chis Escudero na pati daw ang notary public, yung abogadong pumirma, ay hinahanap pa daw dito sa mga kalaban ho sa mga kasamahan ni Romualdez di umano. Hindi naman binanggit na si Romualdez ang nag-utos para hanapin na i-deny ho yung perma, pero parang ganoon na rin yung pagkakasabi, mga kabitaan, ni Senador Chis Escudero. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabihan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino ang naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. O, sino nagpasimula, hindi ba siya? Ano po ang aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Kayo po ay pupunta, Senator Marcoleta. Tanong ko sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maasahan, sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi nalilisya na, sabing gano'n Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala ng taong bayan na umusga dyan, Aljo. Opo, okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senator Marcoleta, na binibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganoon i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala dyan sa pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Opo, pwede ko pa mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga sawang Diskaya, bagabat ito'y kinumpirma na ng DOJ, protected witness sa mga ito. Nasa sa kanila yon sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinalupan. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na kapag nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses, bigla na lamang po darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation. Maraming salamat po sa inyong Klaro naman ho, mga kabaitaan, at nakakaduda ho itong pagdinig na ito
na lalo na hinawakan ho ngayon ni Senador Panfila Lacson na mga kabalitaan. Dahil nga po ay kitang-kita ho natin sa bunbuna ni Lacson na may kinikilingan ho ito mga kabalitaan. Dahil kung gusto po nila ng solusyon at mapanagot yung dapat managot na malalaking isda gaya na ho ni Tambaluslos, ni Tambuaya at ni Dracula ko at lalo na ho itong si Bongit mga kabalitaan, ay hindi ho ito dapat mamimili. Dapat tanggapin para malaman ho yung katotohanan. Kaya pala mga kabaitaan, malamang ito ang isa sa mga naging dahilan at nakikita na ho natin ng resulta ng kanilang pagkudita ho dyan na biglaang pagpalit ng liderato sa Senado ay ito na po pala ang kanilang mga plano ho, isa sa mga plano na parang may pinoproteksyonan ho sila dito, pinoprotektahan. Maaari ho kasing madamay ho dito si Bongit. At lalo na ho pag nadiin na ho ng gusto itong si Saldico at itong si Tambuaya ay mananagot at talagang damay na ho itong si Bongit, hindi ho nila pwedeng sila lang ho yung makulong ho dito at makakasuhan. So ang isa sa remedy ginawa ho nila ngayon, pilit ho nilang nililihis ho talaga yung usapin na sana natumbok na ho at nasabi, nabanggit na yung pangalan ni Tambuaya ay hindi pa ho nila ito pinapakinggan agkos kanila pong dinidiscredit dahil nga po hindi daw inamin ng isang notary public na sila yung abogada na hindi daw siya ang pumirma ho nito mga kabalitaan. Yun po yung malaking problema ho dyan. Patungkol naman ho mga kabalitaan sa usapin sa asawa ho ni Senador Marcoleta, nakahanap po ito ng kakampi dahil tama po ang sinasabi at pagpapaliwanag ni Senador Marcoleta na hindi ho bahagi yung kanyang asawa sa sinasabing insurance firm na bilang isang independent director. Kaso nga lang, may ibang Media 11 mga kabaitaan, lalo na itong si Marlo Dalisay na napakamangmangho sa batas at kung makapagtanong akala mo tama na ho at okay na ang lahat, tanga rin pala itong hinampak na ito. So itong si Atty. Niel Abayo na ating ipapakita ho sa inyo mga kabalitaan, nagkadugtong ho yung pagpapaliwanag ho dito. Nabigyang linaw ho dito ni Atty. Niel Abayon yung pagpapaliwanag din ni Senador Marcoleta patungkol sa kanyang asawa na hindi ho talaga sabit ho ito sa mga diskaya. Wala ho talagang koneksyon ho ito mga kabalitaan. Okay, kasi again, yung issue po is that itong Stronghold Insurance, kliyente nila yung mag-asawang Diskaya, yung mga kumpanya po ng mag-asawang Diskaya. Since independent director si Edna Marcoleta dun sa Stronghold, dun ngayon nagkakaroon ng angle na may issue, may potential issue daw si Senator Marcoleta because of his involvement nga dun sa Blue Ribbon hearing. Hindi po lahat ng corporations ay may independent director. Okay, so from there pa lang po makikita natin na parang in a sense po special yung independent director kasi yun nga, not all corporations are required by law to have an independent director. Okay? And the only corporations po na required ng batas natin, ng revised corporation code natin na magkaroon ng independent director ay yung mga corporations po na nag-engage in a business that involves public interest. Okay? And when you say public interest po, ang easiest way na ma-explain ko niyan is that yung negosyo ng corporation na yan ay kung magkaroon ng mismanagement, magkaroon ng mga fraudulent transactions, basically kalokohan in the corporation or yun nga, mismanagement. Tapos pag nag-collapse or nag-close yung business na yan, posible maka-apekto ng malaki sa economy ng bansa natin. Okay? That is what we call a business that is vested with public interest. Kung magka-problema yung corporation, magkaka-problema din po or posibleng magka-problema din po yung bansa natin. And an insurance company po is one of those corporations that is specifically listed by our revised corporation code as a business vested with public interest. Okay? Therefore, normal at expected po na may independent director talaga dun sa Stronghold Insurance Company na yan. Independent director, again, hindi po siya pwede magkaroon ng financial interest sa corporation. So from there po, makita natin na ang independent director po is not situated similarly with a regular board of director. Okay? And ito po, bigyan ko lang kayo ng example para mas maintindihan nyo talaga. Since an independent director po cannot have a financial interest in a corporation, therefore, hindi po yan siya pwede magpasok ng mga kliyente sa kumpanya.
Diba? That is specifically prohibited by law because that will now amount to a financial interest that will compromise his or her independence. Diba? Mawawala na yung essence ng pagiging independent director. Again, ulitin ko po, since an independent director cannot have financial interest, hindi po yan siya pwede ma-involve dun sa pagpasok ng mga kliyente na yan. Diba? Dapat nga yan, no? Independent of management and free from any business or other relationship which could or could reasonably be perceived to materially interfere with the exercise of independent judgment. Kasi yun nga, tatandaan po natin, ang independent director is in the simplest way na masabi ko, para siya supposedly yung superhero nga, yung taga-check na pag mukhang pera lang to lahat ng board of directors, siya yung basically parang papaluin niya, huwag tayong ganyan na puro pera-pera lang. Well, theoretically, yan po yung trabaho ng independent director. Okay? Supposedly, walang financial interest talaga si Mrs. Marcoleta. Okay? Sa aking palagay ho mga kabataan, hindi po ito magiging conflict of interest dahil nga po si Ma'am Edna Marcoleta ay wala ho ni isang transaksyon sa mga diskaya. Ito ay under ho o meron lang ho talagang insurance mula ho sa threshold mga kabalitaan. At ayon pa sa salaysay dito ni Attorney Niel ay parang siya po ang taga-saway lamang. Oy, ano bang ginawa nyo dyan? Hindi na yan tama. So wala hong direktang koneksyon o direktang transaksyon si Ma'am Edna Marcoleta doon sa mga diskaya mga kabalitaan. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang mga akusasyon na ito ay pawang lamang paninira dahil po hindi ho nila ito kayang banggain si Senador Marcoleta mga kabaitan kung ito ay nagsalita na ho sa loob ng plenaryo dyan sa Senado. At ito pong si Ping Lacson mga kabaitan, tameme ho siya dito eh. Yung kanyang pagmamarunong ay wala ho yan sa kumingkingan ni Senador Marcoleta. At dinadaan niya lang po mga kabalitaan sa post niya sa social media, sa X, na yun daw ang taong maingay ay yun daw ang walang alam. Kaya nga po mga kabalitaan, hindi daw siya sumasagot na lang dito. Eh sabihin mo na lang na hindi ka makakasagot ni Senador Marcoleta, Panfila Lacson, dahil ikaw ay may pagkamangmang ka rin sa batas. Kaya parang ayaw mo lang mapahiya, ayaw mo lang ayaw ka lang kantsawan ng mga vloggers at sumikat sa iyong kamangmangan sa social media, ay tahimik na lang tayo para wala nang masabi. Ang hilig kasi dito ni Panfila Lacson ay binabae mga kabalitaan. Hindi niya kayang harapin si Marcoleta, dinadaan niya lang sa social media mga kabaitan dahil wala ho itong young boss. Kung hindi ho natin aalamin kung ano ho talaga yung katotohanan at hindi ho magsasalita dito si Senador Marcoleta, ay diretso na ho tayo sa maling landas mga kabalitaan. Magkakaroon na ho tayo ng problema, lalo na ho itong nakabimbing impeachment laban kay VP Sara Duterte. Yung hindi ho mga kabalitaan na pabor sa impeachment ay inisa-isa na ho nila. Tama ho yung sinabi ni Senador Chis Escudero. Bakit sila yung mga senador na sinabing may kinalaman ho sa pangungurakot sa pera mula sa DPWH sa mga insertions na ito ay agad pinifreeze yung kanilang mga assets? Bakit yung mga talagang mastermind at tinuturo ho talaga na kumukulimbat ho ng bilyong-bilyong halaga ng salapi ay hindi man lang pinapa-freeze yung kanilang account mga kabalitaan? Eh ngayon naka-freeze na ho mga kabalitaan ang account ng mga ilang senador na sinasabi hong kuno involved at pinakakasuwa na nila dito mga kabalitaan. Dahil po ay gusto nilang mabalian ng pakpak ang Duterte block at yung mga ayaw sa yung ayaw sa impeachment laban kay VP Sara Duterte dahil ito ay nais rin ng tanggalin sa pwesto dahil sila rin mismo ay takot na rin na makabalik yung mga Duterte sa Malacanang. Dahil nga po may kasabihan, kung ang tao ay may ginagawang kababalaghan, talagang takot ho ito sa kanilang sariling anino mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kabaitan ang ganitong klaseng video presentation natin, huwag kalimutan po para malaman ng karamihan kung ano pa maganapan sa ating lipunan, i-share niyo po ang video ito at paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suggestion. Kita-kitso tayo sa ating pagbabalik sa darating na mga oras at karagdagang mga impormasyon na ating nakalap sa loob ng 24 oras mula sa mundo ng social media. To God be the glory, Mowa, Chip Chip. Peace out. Gun, a God, Bob,